For today's video ay tumaya sa loto ang person at baka sakali na pumaldo. Pero bago ako lumabas ay nagluto muna ako ng marak adashim para sa pananghalian ni Lola at Nili. Marak na ang ibig sabihin ay soup at adashim naman ay lentils. Ginisa ko muna ang sibuyas at bawang at muntikan pa nga masunog at isinunod ko na din ang munggo o balatong. Anak ni Lola na lalaki ay nagturo sa akin kung paano lutuin yan at isinunod ko na din ang patatas at carrots at celery. Iginisa ko nga lamang at hinalo-halong saglit bago ko ilagay ang mainit na tubig. Kapag nagluluto ako na may sabaw ay kadalasan ay may nakahanda na akong mainit na tubig para ibubuhos ko na lang at hindi ko na kailangan maghintay ng matagal para kumulo ang niluluto. Tinimplahan ko nga din ang pampalasa, asin at paminta ay ayos na at hinalo-halo bago takpan. Ayaw ni Lola ng pagkain na may bawang pero hindi naman niya yan malalasahan dahil pagkaluto niyan ay ibe-blender ko. Kahulihan ko nang inilagay ang mga dahon-dahon, petrosilya o parsley at dill na shamir ang tawag dito. Mahilig ang mga tao dito na gumamit ng iba't ibang klase ng herbs sa pagluluto, hindi katulad sa atin sa Pinas na malunggay lamang ay sapat na. Ay nga't luto na ang ating marak adashim at palalamigin ko lamang yan bago ko i-blender. Lalabas pala ako ng araw na yan at pupunta din ako ng post office at bago ako umalis ay nilinisan ko muna si Nili. Nasa mood nga si Nili ng araw na yan at walang naganap na iyakan habang nililinisan ko. Tayan nga't akala mo'y koala bear at kapit na kapit sa akin. Meron pala mga nagtatanong kung si Nili at Nilush ay iisa. Opo, iisang katauhan lamang si Nili at Nilush at palayaw yun ni Lola kay Nili. Hindi ko alam ang ibig sabihin no sa dulo ng kanilang mga pangalan dahil yung ibang mga apo ni Lola ay ganun din ang tawag niya. Tulad ng Belush, Onush, Eladush ay subukan ko nga din sa aking pangalan na Juanush ay ang parang ansamang pakinggan. Ay natapos ko nang ayusan si Nili at may papint pa nga sa kanyang damit at nung minsan nga na mawala yan ay kainaman na ang ipinag-atungal. Hindi agad nakita yung pala hindi naalis sa hinubad na damit at nailagay ko naman sa labahan. Kapag bumabalik ang sakit ni Nili at may nawawala siyang gamit o hindi niya alam kung saan napalagay ay nagkakasumpong yan, nag-iiyak at nagsisisigaw. Eksa baboke. Ek Nilush boke. Ek. Ay nga't may kinukwento siya sa akin na nag-iiyak daw ang kanyang lolo kaya itinanong ko kung paano umiyak. Minsan nga ay matatawa ka na nga lamang din ni kay Nili at araw-araw nga ay iba't ibang eksena ang kanyang ganap. Bese, darat yafa. Ay nga't sayang-saya ang person na todo kwento at natawa nga ako sa kanyang reaksyon at may paghawak pa sa magkabilang sentido na ang akala mo yung eksena ay biglang naguluhan. Ay nga't palabas na ako niyan at binigyan ako ni Nili ng pera pambili ng diaper at bed pad. Bye-bye! Pupunta pala ako ng araw na yan sa post office para maghulog ng cheque at para isang labasan na lamang ay diretso na din ako sa pagbili ng diaper at bed pad. Mainit nga ng araw na yan kaya paglabas ko yung nakachinelas lamang ako at hindi na ako nagsuot ng medyas. Iba na talaga ngayon ang panahon at pabago-bago na nga at winter pa nga dito sa Israel pero hindi ganun karamdam ang taglamig. Andito na nga ako sa post office at pagdating ko nga ay kumuha na agad ako ng number at buti na nga lamang at walang masyadong tao kaya hindi rin ako masyadong nagtagal. Yung cheque na inihulog ko ay yung kapalit ng cheque na hindi nila tinanggap dahil nagkamali ng sulat ang anak ni Lola. Ang tagal nga din bago napalitan at halos magsasahod na nga ulit bago ulit ako naigawa ng bago. Ang hirap nga kumita ng pera at bago mo pa nga kitain ay kailangan mo nang dumaan sa katakot-takot na stress, puyat, pagod at hirap. Pero ganun pa man ay lagi kong ipinagpapasalamat na mayroon akong regular na trabaho at regular na sumasahod at yun pa lang ay napakalaking blessing na. At isa ding blessing sa akin ang makarating at makapagtrabaho dito sa Israel dahil hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makarating at makapagtrabaho dito. At ngayon ng February ay 7 na taon ako dito sa Israel at 7 na taon ko na ding alaga si Lola at Nili. Andito na nga ako sa may super farm at bago ako pumunta sa diaper ay tumingin muna ako ng aking body wash. Medyo may kamahalan nga dyan kaya doon na lamang ako bibili doon sa isang tindahan pa na aking pinupuntahan. Hindi naman kalayuan at konting lakad lamang at ayun nga't may bago dining tindahan. Diyan nakapwesto dati yung nasunugan ng tindahan pero ngayon ay iba na ang nakapwesto at sari-saring mga paninda na ang nakalagay.
Ay nga't napakalaking mura din at dun nga sa kabila ay 30 shekel ang isa at din ay dalawa ay 30 shekel na pero isa lamang ang aking kinuha. Bumili din pala ako ng dishwashing liquid at candy para kay Lola dahil hindi pwedeng maubusan ng candy sa bahay si Lola. At bago ako umuwi, dumaan ulit ako din sa may super farm para bumili naman ng diaper at bed pad. At bago ako umuwi, naisipan ko na dumaan din sa tayaan ng loto at kahit hindi ako marunong tumaya ay sinubukan ko at baka sakaling swertehin at pumaldo. 6 shekel nga lamang yan o mahigit 100 pesos sa pera natin sa Pinas at 2 taya na yan. First time ko nga tumaya din sa loto at sana nga ay swertehin para pag uwi ng Pinas ay paldong-paldo ang person. Andito na nga ako sa bahay tayo nga si Nilo siya at nakatambay dyan sa sala sabang nakikinig ng musika sa CD player na niregalo ko sa kanya. Pagdating ko nga ipinaghanda ko na din sila ng pagkain ni Lola at ayan na nga yung marak adashim na niluto ko at na-blender ko na din. At ayan ang pagkain para kay Lola, burger patties, couscous, kamatis, tikina at may tinapay. At ayan naman ang para kay Nilo, itlog, avocado, tinapay na may tikina at talong na may mayonnaise. At iyadyad na pipino at kamatis at nilagyan ko lamang ng konting asin na pampalasa. Minsan nga kapag may sumpong sinili ay ayaw niya na may halong pipino at gusto niya ay purong kamatis lamang. Kapag bumabalik ang sakit ni Nili ay pati ang kanyang pagkain ay naaapektuhan din at medyo nabawasan na nga din ang kanyang timbang. At isa din sa dahilan kung bakit siya pumayat ay wala siyang sapat na tulog lalo na nung nag-uumpisa pa lamang ang kanyang sakit halos may araw na hindi siya talaga natutulog. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.